Sina Ash, Brock, at Misty ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang sangandaan. Iminungkahi ni Brock na tahakin ang 100 dahil ang isa ay patungo sa bundok, ngunit nagpumilit si Ash na dumaan sa bundok dahil para daw sa kanya ay isa lamang itong burol. Sinabi ni Misty na sana ay tama ang kanyang naging desisyon. Gayunpaman, nang makarating sila sa bundok, napagtanto nilang kailangan nila ng cable car para makaakyat ng ligtas. Gusto ni Brock na bumalik, pero dahil ayaw sumuko ni Ash bilang isang Pokemon Master, sinabi niyang hindi siya papipigil sa kaunting snow. Sumuporta naman si Pikachu sa kanya. Habang umaakyat, nanginginig na sa ginaw si Misty. Sinuri ni Brock ang mapa, pero biglang nagluko ang kanyang kompas. Ang hinala ni Brock ay dahil sa dami ng bakal sa bundok na humihila sa karayom ng kompas. Nataranta si Misty dahil wala na silang gabay. Sinubukan ni Brock na gamitin ang posisyon ng araw, pero sa huli ay inamin niyang talagang naliligaw na sila. Pinilit ni Misty si Ash na humanap ng paraan pababa. Inutusan ni Ash si Pidgeotto na humanap ng trail, at nang makabalik ito ay itinuro nito ang tamang daan, kaya medyo gumaan ang loob ng grupo. Sa kabilang bahagi ng bundok, nanginginig sa ginaw sina Meowth at James habang magkayakap. Nagrereklamo sila kung bakit sila dumaan sa malamig na ruta, pero si Jessie naman ay masayang sumasayaw sa snow. Ikinwento ni Jessie na mahal niya ang snow dahil nagpapaalala ito ng masasarap na alaala ng kanyang pagkabata. Inakala ni Meowth na nabaliw na si Jessie, pero ipinaliwanag ni Jessie ang tungkol sa Snowgazeboard. Sa isang flashback, nakita ang batang Jessie habang tinatawag siya ng kanyang ina para kumain. Dahil sa sobrang kahirapan, ang inihain ng kanyang ina ay mga pagkaing gawa lahat sa snow dumpling na may snow sauce, snow sushi, at snow potatoes na may snow cream. Para kay Jessie, ito ang pinakamasarap na pagkaing gawa ng isang ina. Sa kasalukuyan, hindi makapaniwala sina James na snow lang ang kinakain ni Jessie noon. Nagpasya silang gamitin ang kanilang balon para maunahan sina Ash, pero dahil sinabi pa nila ang kanilang motto, lumipad ang balon nang wala sila sa loob. Nagbago ang panahon at nagsimula ang isang malakas na snowstorm. Gutom na ang Team Rocket dahil ang lahat ng kanilang supply ay nasa balon. Samantala, iminungkahi ni Brock na huminto na muna sila at gumawa ng kuweba sa snow para sa kaligtasan. Sa gitna ng bagyo, natangay si Pikachu palayo kay Ash. Agad itong hinabol ni Ash at natagpuan si Pikachu na nakakapit sa gilid ng isang bangin. Sa tulong ng Vine Whip ni Bulbasaur, nailigtas ni Ash si Pikachu, ngunit dahil nahulog sila sa isang mas mababang bahagi, hindi na sila makabalik kina Brock. Nagpasya si Ash na gumawa na lang ng sariling kuweba sa snow. Ginamit niya ang flamethrower ni Charmander para humukay ng butas. Nang matapos sila, pinaupo niya ang kanyang mga Pokemon malapit sa apoy sa buntot ni Charmander para mainitan, habang ang Team Rocket ay nagtitiis sa loob ng isang igloo gamit ang kanilang imahinasyon para mainitan, si Ash naman ay nag-aalala sa kanyang mga Pokemon. Dahil pagod na si Charmander, pinabalik siya ni Ash sa kanyang Pokeball para makapagpahinga at manatiling mainit. Ganoon din ang ginawa niya kina Squirtle at Bulbasaur. Sinubukan niyang pabalikin din si Pikachu, pero tumanggi ito dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Ash. Biglang bumukas ang pader ng kanilang kuweba dahil sa hangin, kaya ginamit ni Ash ang sarili niyang katawan para harangan ang butas. Sa gitna ng ginaw, biglang lumabas sina Squirtle, Charmander, Bulbasaur, at Pidgeotto mula sa kanilang mga Pokeball. Ayaw nilang iwanan si Ash at mas piniling pumulupot at yumakap sa kanya para magtulungan silang lahat na mainitan. Naiyak si Ash sa sobrang pasasalamat sa katapatan ng kanyang mga Pokemon. Kinabukasan, nahanap ni Misty at Brock si Ash. Ikinwento ni Misty na nakahanap ang Onix ni Brock ng isang mainit na underground fountain kaya naging komportable sila sa pagtulog. Nakita rin nila ang balon ng Team Rocket at ginamit ang Vulpix ni Brock para painitin ang hangin nito para makasakay sila. Habang pinapanatiling gising ang kanilang mga sarili, nakita naman ng Team Rocket ang kanilang balon at sa pagmamadali ay nahulog sila sa isang hot spring. Masaya silang uminit ang kanilang pakiramdam, ngunit napagtanto nilang masyadong mainit sa loob ng tubig pero masyadong malamig naman sa labas, kaya natrap sila doon. Sa wakas, nakarating din sina Ash sa susunod na bayan. Si Ash ay nasa gitna ng entablado sa Pokemon League at kampante niyang inihagis ang isang Pokeball sa hangin. Ngunit bumalik ito sa kanya at hinigop siya nito papasok sa loob. Nagising si Ash mula sa kanyang panaginip at inalis ang vacuum cleaner na nakadikit sa kanyang mukha. Gayunpaman, muling idinikit ni Mimey ang vacuum sa mukha ni Ash, na ikinagulat naman ni Ash. Pagkatapos ay bumaba siya para mag-almusal at ikinwento ang mga detalye ng kakaibang paggising sa kanya ni Mimey. Samantala, matamlay na naglalakad ang Team Rocket sa kagubatan para mag-ulat kay Giovanni, habang sinasabi ni Meowth na mayroon silang CFS, o Complete Failure Syndrome. Pinag-isipan ni Jessie, James, at Meowth kung anong parusa ang ibibigay sa kanila ni Giovanni, at nagbigay si Meowth ng magandang ideya na iwanan na lang nila ang Team Rocket.
Habang tinatalikuran ng kanilang katapatan sa Team Rocket, nasaksihan nila ang malakas na pagsabog sa base ni Giovanni at ang paglabas ni Mewtwo mula rito. Nagtaka sina Jessie at James kung sino yun at inakalang namatay na si Giovanni sa pagkawasak ng base. Ngunit lumabas siyang walang galas at bago ito sumakay sa isang helicopter, sinabi nito sa tatlo na gawin ang kanilang trabaho. Dahil sa sinabi ni Giovanni at sa nakita nilang katatagan nito, muling nabuhayan ang Team Rocket at nagpas siyang ituloy ang kanilang karera sa pagnanakaw ng Pokemon. Nagtungo sina Ash, Misty, at Brock kay Professor Oak sa kanyang lab, pero hindi sila gaanong natuwa nang makitang nauna na roon si Gary. Ipinahayag ni Professor Oak ang kanyang pagmamalaki kina Gary at Ash bilang kanyang mga protege. Ibinunyag niya na ang dalawa pang ibang trainer mula sa Pallet Town ay hindi naging sapat ang galing para magpatuloy. Naniniwala si Professor Oak na handa na ang dalawang natitirang trainer na harapin ang Pokemon League. Tinanong ni Ash kung saan gaganapin ang league at ipinaliwanag ni Oak na idadaos ito sa tuktok ng Indigo Plateau sa loob ng 2 buwan. Nagtalo sina Ash at Gary kung sino ang mas malakas na trainer sa kanilang dalawa. Samantala, nagpanggap sina Jessie at James bilang mga news reporter para itanong kay Delia kung nasaan si Ash. Ngunit agad silang pinalayas ni Mimey sa labas ng bahay. Inisa-isa ni Gary ang mga pagkakamali sa estratehiya ni Ash at nalaman kay Professor Oak na tinalo ni Ash si Gary sa dami ng Pokemon na nakita. Siyempre, mas marami namang nahuli na Pokemon si Gary kaysa kay Ash. Sa pagsuri sa koleksyon ng mga Pokeball ni Ash sa imbakan, lumitaw na ang karamihan sa mga Pokemon na nahuli niya ay mga Tauros mula sa Safari Zone. Habang papunta sa laboratorio ni Professor Oak, aksidenteng naabala ng Team Rocket ang grupo ng mga galit na Kakuna at Beedrill na humabol sa kanila. Ngunit napatigil sila sa kanilang pagtakbo ng maharangan ng daan ng isang dambuhalang Snorlax habang papalapit ang mga Beedrill. Ikinwento ni Professor Oak ang kanyang pang-araw-araw na schedule kina Gary at Ash at sinabing ang personalidad ng mga Pokemon ay refleksyon ng kanilang mga trainer. Nang tumawid sila sa isang bukid, nakakita sila ng isang doduo na pagmamay-ari ni Gary. Sinabi ni Ash na si Misty ay parang Psyduck habang iniisip naman ni Brock na dahil may Vulpix siya, tiyak na mahal siya ni Suzy. Nilinaw ni Oak na sina Krabby at Mach ay mas umaasal na katulad niya dahil hindi sila madalas gamitin ni Ash, kaya naman niyakap ni Mach si Oak. Habang umaakyat ng bundok ang Team Rocket, hinabol naman sila ng isang nagngangalit na Onix. Nagkasundo sina Ash at Gary na magkaroon ng isang battle para magsanay para sa league. Ngunit bago pa sila makapagsimula, nakarinig sila ng isang pagsabog sa Electric Pokemon Preserve. Kinaharap nila ang Team Rocket sa Electrode Pit, kung saan nagulat sina Professor Oak at Gary nang malaman na nakakapagsalita pala si Meowth. Matapos bigkasin ang kanilang moto, nakipaglaban sina Jessie at James kina Ash at Gary. Gayunpaman, bago pa nila mailabas ang kanilang mga Pokemon, isang kawan ng nagtatakbuhang mga Tauros ang direktang sumugod sa Team Rocket, dahilan upang tumilapon ang mga ito sa kalangitan. Ipinahayag ni Professor Oak na si Ash ang direktang responsable sa pagliligtas sa araw na iyon dahil ang mga Tauros na iyon ay kanya. Ipinagpaliban ni Gary at Ash ang kanilang laban hanggang sa Pokemon League na lang. Dahil si Ash ang may-ari ng mga Tauros na sumira sa bakod ng kulungan, inutusan siya ni Oak na ayusin ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumapit si Ash sa isang mahabang pila ng mga taong matyagang naghihintay, kung saan ibinunyag ng kanyang ina na nag-ayos siya ng biyahe patungong Seafoam Islands at sasama sina Misty at Brock sa kanya. Gustong sumama ni Ash sa kanila, pero sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang magsanay para sa Pokemon League Championship at dapat niya itong gawin sa bahay. Pagkatapos magpaalam ng grupo kay Ash, nagsimulang magwalis si Mimey sa kalye, na nagpalipad ng makapal na alikabok sa hangin. Nagpunta si Ash sa laboratorio ni Professor Oak na kasalukuyang nahihirapang humanap ng solusyon sa isang mahalagang problema tungkol sa ebolusyon. Ipinakita niya kay Ash ang larawan ng isang Slowpoke at isang Shelder, at ipinaliwanag na ang Slowpoke ay nagiging Slowbro kapag kumagat ang Shelder sa buntot nito, pero hindi niya maunawaan kung paano nangyayari ang prosesong ito. Nagpasya si Professor Oak na tawagan ang kanyang kasamahang si Professor Westwood V na isa sa mga tanyag na professor na sumulat ng Pokédex. Nagkataon namang nakatira si Westwood sa Seafoam Islands at ginamit ito ni Ash na dahilan para makapaglakbay doon. Matapos ipaalam kina Brock at Misty ang dahilan ng kanyang pagbisita sa Seafoam Island, masayang kumatok si Ash sa pinto ni Westwood kasama ang dalawa. Malugod silang pinatuloy ni Westwood at ibinunyag ang sikreto sa likod ng kanyang titulong The Fifth. Nagulat si Westwood sa togepi ni Misty at kumuha ng mga tala tungkol dito dahil nahuhumaling siya sa mga kakaibang Pokemon. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng kanyang paglipat sa Seafoam Islands ay para matuklasan kung bakit nagiging Slowbro ang Slowpoke sa pamamagitan ng pagdikit ng Shelder. Plano ni Westwood na iharap ang kanyang mga natuklasan sa Pokemon Symposium, ang pangunahing siyentipikong komunidad sa pananaliksik ng Pokemon.
Nang lumabas sila, nagsimulang mamingwit si Westwood sa kalapit na rockpool, habang ibinabahagi ang impormasyon na ang mga Slowpoke ay isa sa iilang Pokemon na talagang marunong mamingwit. Inihalin tulad ni Misty ang walang ekspresyong mukha ng Slowpoke sa mukha ng kanyang Psyduck. Nagawang makahuli ng Slowpoke ng isang Magikarp gamit ang buntot nito habang si Psyduck naman ay nasipit ng isang Krabby. Samantala, nagre-relax si Giovanni kasama ang kanyang Persian matapos ang pagkawasak ng kanyang base. Sina Jessie at James ay naghuhukay ng mga clams habang naiinggit na nakatingin sa mga taong nagsasaya. Sa sobrang pagkadismaya, desperadong naghukay si James sa lupa at nakakuha ng isang shelter. Ginamit ni James ang kanyang whizzing para patumbahin ang shelter, pero si Jessie ang nagawang makahuli nito. Pinatawag ni Giovanni ang Team Rocket para utusan na pasukin ang laboratorio ni Professor Westwood, at binalaan silang huwag pumalpak. Sa laboratorio ni Westwood, ibinunyag niya na ang pangunahing misteryo sa ebolusyon ng Slowpoke ay ang shelter na may saradong shell noon, pero nagiging spiral shell pagkatapos ng proseso. Naantala sila ng pagdating ng Team Rocket na bumagsak gamit ang isang parasail. Matapos bigkasin ang kanilang moto, hiningi ng Team Rocket na i-program ni Westwood ang Team Rock Edex, isang bersyon ng Pokédex para sa Team Rocket. Sinubukan ni Jessie na gamitin ang kanyang shelter para piliting mag-evolve ang Slowpoke, pero tumakas si Professor Westwood palabas ng kanyang laboratorio kasama ito. Nang sumugod ang shelter para kumapit sa buntot ng Slowpoke, hinarang ito ng Psyduck ni Misty at naitaboy palayo. Nang subukan ni Jessie na pag-evolvein muli ang Slowpoke, aksidenteng kumagat ang shelter sa ulo ni Psyduck. Nagkaroon ng matinding sakit ng ulo si Psyduck at ginamit ang Disable para patigilin ang Team Rocket sa kanilang kinalalagyan, at gamitin ang Confusion para palutangin ang Team Rocket sa hangin, pero bigla itong gumaling sa sakit ng ulo kaya bumagsak ang Team Rocket sa lupa. Habang papalapit ang Slowpoke para pasalamatan si Psyduck, napatid ito sa shelter na agad kumagat sa buntot nito. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil makakapagbigay sila ng bihirang Pokemon kay Giovanni. Sinubukan ng Team Rocket na hulihin ang bagong evolved na si Slowbro, pero inutusan ito ni Professor Westwood na gumamit ng Mega Punch. Bagamat sa una ay hindi nito maalala ang atake, naalala niya rin ito matapos ang ilang segundo at pinatalsik ang Team Rocket gamit ang Mega Punch. Napagtanto ni Professor Westwood na ang ebolusyon ng Slowpoke ay ganito dahil pareho silang nakikinabang, tinutulungan ng shelter ang Slowbro na bumalanse sa dalawang paa para makagamit ng mga atake gamit ang kamao, at nabibigyan naman ito ang shelter ng kakayahang maglakbay sa lupa. Pagkatapos ay naghiwalay na ng landas sina Psyduck at Slowbro, habang si Ash naman ay hindi nagsisisi na hindi siya nakapag-training ng isang araw, dahil may natutunan siyang mahalagang aral mula kay Professor Westwood V tungkol sa ebolusyon ng mga Pokemon. Pero bago umalis ay nakita nila na parang gusto ni Psyduck na magpaalam muna kay Slowbro, kaya't bumalik sila para ibigay ang gusto nito. Ganun pa man, nainis si Misty dahil sobrang bagal magpaalam sa isa't isa ng dalawa.